Hello mga kasambahay. Good morning, good morning, good morning everyone. Wala tayong masyadong ganap ngayon dahil yun nga, wala din naman lulutuin. Meron ako lutuin sa baby lang. Yun ang lutuin natin yun. Tapos mamaya aalis ako mga kasambahay kasi kailangan ko na ipa-x-ray yung kamay ko dahil halos ito ba yung buto niya. Ayan, masakit siya. Yan, hindi ko alam kung arthritis man to. Bakit yung buto umaano mga kasambahay. Kaya kailangan ko siyang ipa-check sa doktor. Tsaka siguro ipa-x-ray. Hindi ko alam kung magkano yung x-ray. Pagkasyahin ko na lang yung pera. Kaya, maglinis na lang tayo ng bahay. Kasi wala na tayong lulutuin. Wala din yung amo kong babae mga kasambahay. Nasa Pampanga kasi yung tiyahin niya ng stroke. Ngayon, hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Hindi mo na ako magluto. Maantay ako dun sa boss mong lalaki kung ano. Kasi may bangus naman yung paksiw. Ang natira kahapon. Kayo na lang siguro baunin niya. May minuto pa akong natira. Kaya wala tayong ngayon. Magluto tayo sa bata lang mga kasambahay. Kumusta naman kayo? Sana hindi niyo skip yung yung video, yung apps ko. Tulong niyo na rin sa akin mga kasambahay na umangat yung aking subscriber. Pasensya na kung bakit medyo mahina yung boses ng aking pag-vlog. Bumili na po ako ng headset. Inaantay ko na lang ngayon. Kasi bukod sa mahina ang boses ko. Kailangan ko gumamit ng headset mga kasambahay. Sana maintindihan niyo po ako. Humingi ako ng sorry. Kasi napansin ko yung mga video ko. Parang wala nang masyadong wala nang masyadong views. Siguro, naisip ko baka yung hindi niyo gusto dahil nga mahina yung voice ng aking pag-vlog. Pero sabi ko naman sa inyo na pag-ipunan ko makabiling headset ngayon. Parating yung headset ko yung araw mga kasambahay. Yun ang gagamitin ko mag-vlog. Sana tulungan niyo ako na umangat yung subscriber ko. Kasi parang humihina eh. Tsaka tayo mga kasambahay. Yun nga. Tsaka share ko sa inyo mga kasambahay na pasalamat ako sa Panginoong Diyos na yung anak ko sa paghihirap ko at sa gabay ng aking ex-husband kahit papaano hindi niya anak yun pero sinusuportahan din naman niya. Kaya pasalamat na ako sa Panginoon na sa paghihirap namin medyo matatapos na yung anak ko this year. Nag-OJT na po siya mga kasambahay. Kaya thank you Lord na hindi mo pinabayaan yung mga anak ko kahit malayo ako sa kanila. Hindi ko man sila nasubaybayan sa paglaki. Hindi ako nag-alaga sa kanila pero hindi naman ako nakalimutan magsuporta. Minsan umuwi ako 3 years, 2 years. Sabik ako sa mga anak kong mag-alaga, mga kasambahay. Pero no choice talaga mga kasambahay kasi kung magtambay ako sa isla, ano ang magagawin ko doon? Okay, kung may negosyo na ako doon, wala naman. Pero kailangan ko talagang magtrabaho mga kasambahay, lalo marami sila. Isa pa, yung marami ako nag-aaral, kailangan ko magsumikap magtrabaho mga kasambahay.
lagi na ako nanalangin ni Lord na lagi akong bibigyan ng lakas ng pangangatawan habang yung mga anak ko nag-aaral. Kasi paano na kung magkasakit, yung mga anak ko sila magsuporta. Yung ex-husband ko nung kontrata, pag walang kontrata, wala sa akin ipapasa lahat yung obligasyon. Naintindihan ko naman yun. Kaya, yun na nga mga kasambahay. Nagtitiis naman ako dito sa hirap ng buhay. Pero, lumaban pa rin ako. Alang-alang sa aking mga anak para makapag-suporta ako mga kasambahay. Tsaka yung nagtitiis ako sa kaunting sahod dito mga kasambahay. Kahit pa paano makatulong din sa mga anak. Hindi naman sila mahirap lapitan, lalo pag pangailangan ng mga anak ko sa school, andyan sila lagi. Kaya thankful ko sa God na pero siguro kasi mag-aaral na rin yung isa kong anak na tapos na nag-graduate ng grade 12, gusto niya mag-aral, siguro medyo mag-skip muna tayo dito sa isang amo ko, hanap tayo ng medyo mataas ang sahod kasi binigyan lang ako dito. Siguro this coming pag natapos yung anak kong isa, maghanap na ako ng medyo mataas na sahod kasi sa totoo lang mga kasambahay, kahit piso walang wala ako dahil nagsahod ko, ipapadala ko na lahat, na-advance ko na lahat. Kaya siguro panahon na maghanap ako ng iba. Kaya ngayon lang ako naka-experience na maliit ang sahod ko. Yun na nga, pero salamat pa rin sa Panginoon kahit papaano hindi ako natambay sa Manila. Kasi pag pumunta ako dito mga kasambahay, ayaw ko makikitira sa isang kahit na mag-anak ko, kasi ayaw ko may marinig mga kasambahay. Pagkadating ko dito, magtambay lang ako ng mga ilang araw. Pagdating ko galing probinsya, pinapukasan, aalis ako agad. Maglakad ako ng mga papilis ko, i-renew ko lahat. Tapos diretso na yan mga kasambahay, gabi na ako uwi sa tinitirahan ko. Apply na ako ng trabaho. Pero bago ako mag-apply ng trabaho mga kasambahay, kinabukasan, nasa simbahan muna ako bago ako pumunta ng agency. Sa awa ng Diyos, marami naman dito matawag sa akin. Kaya sana Lord, i-guide mo rin ako sa sunod na mag-apply ko ng trabaho. Kasi gusto ko na talaga na yung medyo malaki yung income ko kasi para makaipon din ako kasi tumatanda na tayo Kailangan may tayo maitago kahit paano. Yung SSS ko nga mga kasambahay, hindi ko na nahulugan Siyempre inuuna ko yung mga estudyante ko. Dalawa yung college ko kasi yung isa accountant. Tapos yung isa mag-aaral na rin. Yung may tumboy ako anak yung nagtapos ng grade 12. Umistop na siya kasi sabi niya unahin na lang daw yung ate niya. Tapos sumunod naman yung mas bata sa kanya, nag-aral ngayon ng accountant ng Senior College. Si Hinto din mga kasambahay, sila nahirapan siguro sa akin na yun na nga, pag walang kita yung ama nila, ako lang ang mas mag-aral na rin yung tumboy ko. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga na maghanap ng ibang trabaho para matustusan to sa lahat mga kasambahay. Mahirapan mag-single mother. Pero tinitiis ko yung mga kasabay, walang problema single mother. Mas na importante, may trabaho kang permanent na makasuporta sa mga anak mo ba. Ayan talaga problema. I am a fighter mother. Kahit nagkaroon man ako ng noon, hindi ko sila kinalimutan. Pero niloloko lang ako mga kasambahay ng aking relasyon kasi nagbitaw ang mali ko kasi nagtiwala ako, nagbitaw ako ng malaking pera kasi nagpaano ko ng farm ng mga manukan. At the end, niloloko lang pala ako mga kasambahay habang tumatanggap ng pera doon, niloloko na pala ako hanggat nagpundar na ako ng mga
parintahang sound system, may manukan ako, ni piso wala ako nakita mga kasambahay, kaya pinundar ko yung pera na yung negosyo para sa mga anak ko sana, hindi lang naman sa akin, sana makatulong sana din sa mga anak niya. Pero ang ginawa niya mga kasambahay, niloloko lang pala ako. Nagpakunyari lang daw siya na makipagrelasyon sa akin, yun pala may balak na lokohin lang ako. Pero okay lang yun mga kasambahay, importante hindi ka naloko. May karma naman yun eh. Malaking pera kasi mo sa mahay, nasa 100 mahigit yung pera ko doon. Kaya para ako na napunutan ng tinik mga kasambahay, dahil siyempre pinapundar ko yun, kaya nagbakasakaling pinagkatiwala ko yung pera ko sa pagkaling umano ba mga kasambahay mag-improve, wala naman pala, pero okay lang yun kasi yung pera nakikita pa. Nakarmahin din yung mga kasambahay. Lagi ko yung pinagpanalangin sa Panginoon na sana Lord, kung ano mang naranasan ko noon, sana ngayon medyo okay na ako, magkaroon ako ng kahit kaunting negosyo, kahit ano, yung sariling bahay na kahit maliit lang na may matirahan ako sa pagtanda ko mga kasambahay. Kasi may bahay na may mga anak ko, kaya ko tumira doon dahil hindi naman akin daw yun. Kaya nagsusumikap ako mag-vlog kahit papaano magkaroon akong bahay pag kumikita naman tayo dito. Pero manalangin pa rin tayo sa Panginoon mga kasambahay. May itanong pala ako sa inyo, ano bang requirements ng sa YouTube para kung kunyari pag may kumikita ka na, ano kayang requirements na pwedeng gamitin? Kasi bago lang ako dito, wala akong alam eh. Saka hindi ko alam kung paano ano sa YouTube. Basta nag-download na ako dito. Sumasali ako mag-ano ng pagka-vlogger. Saka yung ano, kailangan gusto ko yung pagbablog ko, connect sa Facebook ba? Kailangan yung Facebook ko nakakonect sa YouTube. Hindi ko kasi alam kung paano gawin i-connect eh. Para yung ano ko, yung vlog ko, maraming subscriber. Kaya mahirap ang ngayon, mahirap ang buhay ko last year. Mga kamay kasi before makabigay ako sa aking mama, matanda na yung mama ko mga kasabay, 80 plus na, yung papa ko 75. Hindi na ako nakabigay sa kanila, kahit na lang pambiling gatas pa. Kaya mahirap. Kailangan talaga makahanap ko na medyo malaking sahod mga kasambahay para naman makashare tayo sa mga matanda. Ako yung panganay sa pangalawang asawa ng mama ko. Minsan pag mayroon siguro sobrang nakabigay naman ako, kasi yung anak kong lalaking panganay, may anak kasi akong dalawa, panganay yung isa 24 years old na ngayon, mag 25 na siya. Tapos yung itong naggraduar 23. Pilam yung maggraduar ko ngayon mga kasambahay. Kaya pinagsikap pala ako magtrabaho para sa kanila. Kaya sana suportahan niyo ako mga kasambahay, subscribe my channel para makapagbigay ako ng pangailangan ng mga anak ko sa school. Mahirap ang single mother mga kasambahay. May pangailangan mga anak ko, wala akong maibigay dahil siyempre wala tayong pera. Wala tayong sapat na pera ba para ano. May gusto silang bilhin, may gusto silang kainin na masasarap, hindi nila makain dahil hindi nila mabili dahil nga tawag nito, wala ng pera. Minsan tumatawag dito na mama ganito, gusto namin kumain ng karne. Sabi ko naman, sige mangutang kayo kasi magpadala ako kahit pa paano. Noong isang araw tumawag yung biyanan ko, wala din silang makain, wala sa ingin.
So, yung mga anak ko gusto daw ng order ng karne. Sabi ko, sige. Nakapadala ko ng isang araw, 1.5 lang talaga mga kasambahay natin, ihati pa yung pera. Binigay na yung sa katapusan ng sahod ko, 3,000. Yun lang naman ang sahod ko, kada kinsinas, 3,000. Binigay na. Kaya hinati-hati ko yun. Pinadala ko doon yung 1.5 kasi wala na doon sa bigas. Mahirap mga kasambahay kasi mahirap budgetin yung sweldo ko. Hindi katulad dati na sa isang kinsinas, 2 beses ako magpadala kasi nagtrabaho ko sa company. Medyo malaki yung sahod ko. Tapos nung pagkatapos ng trabaho ko sa company, nagtrabaho naman ako dito sa Makati. Medyo malaki naman sahod ko kasi nasa 14K with allowance. 3K yung allowance ko mga kasambahay. Kaya yun, medyo emotional lang ako mga kasambahay kasi tumatanda na ako sa pagpanarbaho. Kahit piso wala man ako naipon. Mayroon akong ipon at yaman sa mga anak ko na natapos mag-aaral. Kaya lagi ako nanalangin sa Panginoon na Lord, yung tao na nasa akin palagi, sana siya na yan ibigay mo sa akin. Mahirap magtanda na mag-isa ka lang sa buhay. Kaya yun ang mga kasambahay, sinishare ko lang sa inyo ang aking buhay, pero hindi pa lahat nakwento ko sa inyo. Hindi ko ikwento yung buhay ko, yung buong buo mula nung maliit ako hanggang sa paglaki ko, hanggang sa pagtanda ko ngayon, mag-asawa na ako. Ikikwento ko rin yan sa inyo mga kasambahay, isishare ko yan sa inyo. Hindi pa ngayon, paghandaan ko pa. Kaya ngayon, wala tayong masyadong ganap, maglilinis tayo ng bahay. Kaso lang madilim pa. Ang gagawin, nag-prepare lang ako ng hindi ako magluluto ngayon dahil yun na nga. May mga mga kasambahay leftover. So, ang gagawin natin ngayon, lalabas itong mga kasambahay. Initin. Hindi na ako magsasaing. Bukas maglaba ako ng grabe kadami mga kasambahay. Isang beses lang dito maglaba. Mahirap man ang buhay pero kakayanin na lang. Alang-alang sa mga anak mo. Kasi pag mga kasambahay, pag panghinaan ka ng loob, walang mangyayari. Kailangan malakas ang loob mo pagdating sa mga problema. Fighter talaga ako mga kasambahay. Sa hirap ng buhay, kinakaya ko yun. Hindi ako pang hinaan ng loob yun. Sabihin na mga kasambahay. Yung ayaw ko na. Tsaka Muslim, talaga especially huwag kang manisi sa Panginoon na bakit nagkaganito ang buhay mo. Bakit ganito, pinapahirapan ka ng Panginoon, wag. Kasi si Lord, palaging nakagabay sa atin. Tayo mga tao dapat ang kumilos.
Dahil kaya nga tayo nilikha ng Diyos sa mundo, dahil para magsusumikap, kakayanin yung mga problema. Huwag tayo manisi sa Panginoon kung bakit nagkaganito ang buhay natin, kung bakit nagkagulo na yung mundo natin. Hindi si Lord ang may gusto niyan. Kagagawa ng mga tao yan, kagagawa ng mga taong walang mga Diyos. Yan, tingnan mo yung nangyari sa Los Angeles, di ba? Pag wala kang Panginoon, wala kang pananalig sa Panginoon, ganun ang mangyari. Kaya, kung may mga problema tayo mga kasambahay, hindi natin sisihin si Lord. Dahil tayo mismo dapat ang magsikap para umangat ang buhay natin. Umangat man o hindi tayo manisi sa Panginoong Diyos. Magpasalamat pa nga tayo dahil araw-araw tayo ginigising sa umaga, araw-araw tayo binibigyan ng buhay para kumilos, araw-araw tayo binigyan ng magandang pangangatawan. Ganun yun. Kaya bitang po tayo sa Panginoon. Yung iba kasi naninisin ni Lord na ganito ganun. Hindi, mali yun. Hindi natin sisihin si Lord kasi siya yung gumagabay sa atin araw-araw. Sa mga taong matigas lang ang ulo na hindi walang Diyos. Kaya yun. Kaya always pray and manalig tayo sa Panginoong Diyos na lagi tayong gagabayan na iiwas tayo sa mga masamang tao. Saka yung pamilya natin, iiwas sa mga disgrasya, iiwas sa mga kapahamakan. Manalangin tayo ni Lord na gabayan niya lagi yung pamilya natin. Huwag tayo manisi kasi si Lord lang yung nagagabay natin. Kung wala siya, lahat ng tao sa mundo, puro mga mga alien. Ganun yung mga kasambahay. Kaya bitang po tayo sa Panginoong Diyos. Yun na nga mga kasambahay. Linis tayo kasi wala tayong ganap. Linis tayo.
ano paksiw. Mga kasabay, ininit ko na yung ulam. Yung mga leftover ba? Kasi babawin nila yun. Hindi na tayo magluto kasi wala na tayo kasama dito. Hindi sana tayo sa labas mga kasambahay. Kaso lang, maulan. Paalis ba kaya ako nito na maulan na? Maulan sa labas. Bagay, magsinilas lang naman ako. Importante matip at yung kamay ko. Saka yung balakang ko mga kasambahay, masakit. Kasi dati, nangamuhan ako mga kasambahay. Dati pa yun mga siguro I was 16 years old. Nangamuhan ako taga Leyte din. Then, dyan sa Naiya, maharap sa airport na terminal ni Apina International. Nagtrabaho ako dyan mga kasambahay ng tindera sa karinderya. And then, yung anak ng boss ko before, title kasi yung ano nila sa naglilinis siya, nilalagyan na ng Ariel, binabasa niya lahat. Then, ngayon, nagpapalit ako ng 1,000 sa taas.
kalaunan mga kasambahay, nadulas ako, nalaglag ako sa hagdanan. Ilang years na hindi ko napahilot yung balakang ko, kaya siguro ito, may edad na ako. Ito pala yung natamaan ko dito sa may hips ko ba. Ngayon, dinaramdam ko na masakit mga kasambahay, kaya hindi ko alam kung magkano yung pa-x-ray. Pa-x-rayhan ko rin to. Kasi iyan yung bones, medyo umano siya, tumubo. Pati yung balakang ko, ipa-x-ray ko rin kasi hirap ibang pagkilos mo na higa, yung ano, okay naman sa pagtayo, yung paghiga ba mga kasambahay, medyo, kasi siguro kung merong nalisa siguro, kung baka sa Bisaya, nalisa, hindi ko napahilot to, nalamigan na. Kaya, pacheck ko siya kung anong para mabigyang lunas. Importante ito yung kamay, tsaka yung hips ko talaga. Kaya, yun, aalis tayo ngayon mga kasambahay, pupunta ako doon sa, tanong ko kung magkano yung magpa-x-ray, para makita ko kung anong sa buto ko. Anong diferensya, bakit ganito yung kamay ko, yung buto niya, ayan, yan mga kasambay. Masakit siya, tapos parang gumaganong-ganon ba, yung, paano mo yung nalustrid ba, na tornilyo. Masakit kasi mga kasambahay, kaya I decided na mga ko, magbiyahe ko sa, ka na sa Cavite ako bibiyahe pa ako ng mga ilang, siguro half hours, or mga ganun. Maaga ako aalis ngayon. Kaya, yun. Magluto lang siguro tayo ngayon sa bata ng itlog. Lagyan natin ng malunggay. Yun ay pakain natin. Kasi may leftover pa naman siyang isda na kaya unahin ko muna yung kamay ko, kasi pag hindi ko to pina-check up, siyempre pang ikilos ko, masakit na nga. Wala nga silang dyan. Pag may makaramdaman ako, gusto ko minom ng gamot, wala ko mainom. Kaya buti yung may talaga akong kasabay apam, yung papaano, kahit kunti nagbibigay, makatulong din. Pinadalhan niya ko ng kaunti lang, di ko lang alam kung magkasya ba sa, hindi ko kasi alam kung magkano yung pa-x-ray. Dalawa yung pa-x-ray ko, yung hips ko at saka yung dito ko. Titingnan ko kung magkano bayad, pagkasyahin ko siya. Kaya unahin ko muna yung health ko mga kasambahay. Kaya mahirap magtrabaho pag yung kamay mo ang man. Kaya yun, pasensya na mga kasambahay, kahapon wala akong upload kasi itong cellphone na to, ako ng video. Sayang kasi nagluluto ako kahapon. Ayaw gumana yung video ng cellphone ko mga kasambahay. Naglalayo ako kahapon, pero hindi ko gusto kasi karamihan mga bastos yung mga Indiano. Kaya hindi ko gusto. Kaya ngayon lang tayo kasi dinilit ko na lahat ng ng cellphone ko, na full storage kasi siya. Dinilit ko na mga kasambahay. Kaya ngayon, support my channel. Tulungan niyo po ako mga kasambahay. Instead na yung pagpapanood niyo sa video ko, pindutin niyo na rin yung bell, subscribe my channel para makatulong kayo sa inyo, makatulong kayo sa akin, sa mga anak ko. Kasi yung pag-vlog ko talaga para sa kinabukasan ng aking mga anak, at magkaroon ako ng maliit na bahay na titirahan ko someday pag wala na akong trabaho. Kasi magkaedad na ako. I was running 49 na this year. June 12 mga kasambahay. Kailangan may matirahan akong bahay. Kasi siguro at the age of 50, gusto ko na sa bahay na ako, mayroon akong tindahan or kaunting grocery. Yan talagang pangarap ko sa buhay, na I have my own house and
small business mga kasambahay. Sa pagpanarbaho ko bilang isang katulong, hindi ako makaipon dahil sa mga anak ko lang. Kaya baka sakali itong pagbablog ko makatulong sa akin na magkaroon ako ng maliit na bahay. Kaya subscribe my channel habang nanonood kayo mga kasambahay, kasi medyo humina yung subscriber ay humina yung viewers ko. Huwag kayong mawala ng pag-asa mga kasambahay. Bumili na sa sinabi ko, bumili na ako ng headset, inaantay ko pa lang kasi sa Shein ko siya order. Pinag-iponan ko yun kasi medyo 700 peso. Bumili ako ng medyo para habang nagsasalita tayo. Bluetooth siya mga kasambahay. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Support my channel habang nanonood kayo sa video ko. Marami tayong ganap someday. Pag okay na yung natin, cellphone, ayusin ko muna to. Yeah, God bless you all. I love you all. Ingat kayo lahat. Always pray to God. I love you. Bye-bye. God bless.